Gusto nga niyang palakasin at linawin ang kapangyarihan ng MMDA. Ayan, siya din po ang chairperson ng Committee on Good Government and Public Accountability at member ng Committee on Metro Manila Development. So, perfect na SME natin siya para sa usaping ito. Kasama natin on Zoom, Kong Joel Chua. Kong Joel, good morning! Wala pong pasok ngayon kasi holiday. Ano po? Ay, magandang umaga, Peter, Enrica, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay, lalong-lalo na mga taga-ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila. Thank you po. Kong Joel, Opo. maganda pag-usapan po ngayon yan dahil for once, dahil holiday nga po, hindi masyadong matraffic ano po, at mukhang humupa na rin yung malalaking mga baha dito sa Metro Manila. But I guess ang pag-uusapan po natin na-expose yung kahinaan ano po, or at least kailangan pag-usapan what else to do para hindi naman po lumubog talaga sa baha ang ating Metro Manila. And you have a proposal, Kong Joel, na palakasin ang MMDA at magkalinawan kung ang pag-uusapan kapangyarihan. Why is there a need to do that, sir? Well, Peter, kasi sa tingin ko, no, na high time na talagang may ahensya talaga ng gobyerno na nakapokus lamang dito sa mga programa o problema metro-wide. Ang problema ng baha, ng basura at saka ng traffic, hindi lang yung problema ng isang LGU. Sanga-sanga yan dikit-dikit. Actually, itong problema natin to mga 30-40 years na natin problema to na hanggang ngayon ay hindi pa talaga nabibigyan ng konkretong solusyon. At kung titignan mo kasi, no, syempre, iba-ibang LGU, iba-iba rin yung kanilang sistema, iba-iba rin yung kanilang mga programa, iba-iba rin yung kanilang mga prioridad. Hindi lamang sa mga ganitong problema, hindi lang problema ng baha. Ang mga LGU, marami rin mini-maintain yan. Nagme-maintain ng mga ospital, nagme-maintain ng mga daycare center, nagme-maintain ng mga health center. Sobrang dami nilang mga mini-maintain. Kaya siguro merong mga pagkakataon na yung pondo nila, bagamat minsan titingnan natin napakalaki, pero kalahati nun napupunta lamang sa mga PS o dun sa pagbabayad ng mga pasweldo ng mga tao. So yung kalahati naman nun, matitira kalahati na lang. So yung kalahati naman doon sa mga basic services kagaya ng mga gamot sa ospital, sa mga pagbabayad ng mga kuryente, pagbabayad ng tubig. So konti na lang talaga yung matitira sa LGU para matugunan yung mga talagang basic problem. So ang sa akin kasi, ang proposal ko kasi, dapat siguro it's high time na pag-aralan na yung MMDA hindi lamang parang coordinating agency. Kung maalala ninyo, siguro mga 2 or 3 years ago, nag-propose ako na i-abolish na tong MMDA. Kasi feeling ko parang duplication lang to ng function ng LGU. Pero since nandiyan na yan, siguro mas maganda palakasin na lang natin at siguro mag-focus sila sa specific problem ng Metro Manila, lalong-lalo na dito nga sa baha, sa traffic at saka sa basura. Opo. Kong Joel, actually, 31 years old na po ang MMDA, ano? Hindi nakabataan, kaya nga. Pero still, we feel na merong disconnect between the MMDA and the LGUs. Parang hindi masyado pong very clear yung delineation of duties and responsibilities. Tama Yes. po ba yun? Tama yun, Peter. Kaya nga sabi ko dapat it's high time na linawin na natin. 'Di ba? Kung ano yung talagang dapat na trabaho ng MMDA. At saka kasi alam mo sa totoo lang Peter, ngayon kahit papaano nakadepende ang MMDA sa LGU. Bakit? Kasi 5% ng pondo ng LGU napupunta sa MMDA. Kaya kumbaga parang medyo minsan ay kung makikita mo, minsan may mga LGU na hindi nasunod sa mga traffic rules ng MMDA. Agree. 'Di ba?
May mga ilang LGU na sa iba, ganito ang odd-even scheme. Sa kanila, hindi po lang ganun. May Oo, sarili sila. Parang independent republic. tama. Di ba? So, sa akin, tingin ko, lalong-lalo na ito, nakikita naman natin yung problema talaga. O like for example, dito na lang sa flood control program. Yung flood control, alam mo, maganda naman talaga yan. Ang nagiging problema lang kung iyan ginagawa ninyo sa maling paraan. 'Di ba? O yung sa akin, sa tingin ko dapat, eto, tutukan na to, gumawa ng programa pagdating sa baha, hindi lang per LGU, kung hindi metro-wide plan. Hindi na yung band-aid solution. Hindi na yung pag may sirang ganito, gagawin to. Ito talagang ayusin na. Kasi let us be honest, no? Yung mga drainage system, lalong-lalo na sa Manila, mga old city yan eh. So yung mga drainage system yan, mga talagang mga luma na, mga yung iba dyan, mga hindi na talaga masasabi natin, mga talagang matatagal na. Tapos maaring may ayusin kayang ibang lugar diyan, pero pagdating naman sa ibang LGU hindi na ayos, so nagkakaroon din ng mga problema. Plus, syempre pag sinabi mong baha, hindi lang naman yung mga drainage ang problema diyan, yung mga basura rin at traffic. Now, bakit dun sa ibang city disiplinado yung tao? Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Bakit ipapatupad pagdating sa Marikina? Bakit disiplinado yung mga tao? Pag lumabas ka sa ibang city, nawawala yung ganong disiplina. Parang ang naging basurahan, lahat sa abot ng iyong matatanaw, basurahan na yan, tapon dito, tapon doon. 'Di ba? So, Po. dapat lahat yan, tignan na natin kung ano talaga yung konkretong solusyon. So talagang meron ng maayos na mga programa at yung MMDA hindi na masyadong nakadepende sa mga LGU pagdating sa funding para sa ganun. Talaga nakakagalaw din sila base sa kanilang mandato. Actually, Kong Joel, kung hindi ko nga po nakikita na tumutulong din pala yung MMDA dun sa pag-aayos ng mga basura, di ba, yung pagtulong sa mga baha, ganyan. Ang akalain ko po talaga, pang traffic lang sila nun eh, kasi yun lang talaga yung akala kong ginagawa ng MMDA. Tas marami pa po pala silang mga ginagawa to assist din yung mga LGUs natin. So hindi lang sila basta-bastang coordinating body. Di kung ganun lang din naman po pala, talagang napapano ang ayusin at nang magkaroon din naman sila ng mga representante sa iba-iba pang ahensya ng gobyerno, katulad na lang din po ng sa DPWH, di ba po, kung kasama din naman po pala sila dun sa pag-aayos ng mga baha and mga infrastructure issues ng mga LGU natin. Ano po? Tingin ko dapat talaga mag-focus na dito dahil ito patagal ng patagal ang Metro Manila kasi mas lalong dumadami ang tao. Tapos hindi naman lumalapad ang mga kalye. So dapat talaga yan magkaroon na tayo ng hindi lang yung mga short-term plan. Dapat dyan long-term plan na, gumawa na talaga ng long-term plan. May ahensya talaga na nakatutok dito. At tingin ko ito yung ahensya, ito yung tamang ahensya, yung MMDA. It's high time na i-empower natin sila, palakasin natin sila, bigyan natin sila ng resources nang sa ganun matugunan nila itong matagal ng problema. Dahil kasi every time na lang na may titindi yung ulan, biglang eto na naman yung problema. 'Di ba? Yung basura, yung baha. So, dikit-dikit yan basura, baha at saka traffic. Yan tatlong yan talagang magkakapatid yan Mhm. So, siguro it's high time na may isang ahensya talaga na nakatutok na lamang dito. Oho. At yung nga, yung MMDA. Unlike Opo. kasi yung LGU, ang concern lang nila yung mga area lang nila. Pero let us be honest, no. Yung LGU kasi dikit-dikit dito So pag may mga nagbara na, let's say nagbara sa KLCC, sigurado yung mga katabing mga area nito apektado rin pagdating sa traffic, Mhm. Eh, pagdating din sa baha, oho. pagdating din sa basura dahil lahat yan tuloy-tuloy. Oho. Kaya dapat gumawa na talaga tayo ng plano. Mhm. Siguro
So kung palalakasin po natin ng MMDA at gagawin po natin talaga silang mas streamline sa kanilang mga trabaho, nakikita niyo po ba na dapat palitan yung ahensya na nangangasiwa sa kanila? Wala ata si Kong Joel, ang ating Zoom, o yung Zoom ba natin yun? O nag-freeze yata yung Zoom natin. So we're gonna try to re-establish connection kay Congressman Joel Chua. Kong, good morning po. Hello, good morning. Ayan, Yun nga, opo, kagaya pasensya nga na ng po. sinasabi, Mm. dapat talaga tikit-tikit din yan. At may ahensya na talaga tayo na nakatutok sa ganitong problema. Opo. So, sino po yung dapat mamahala sa kanila? I mean, should they be under the DPWH? Should they be under the PNP? Or ano po ba? MMDA na. Dapat Talagang sarili ibigay nilang natin ito standalone. Yes, Oo. bigyan na natin ng mandato talaga na mas titibay itong MMDA. Opo. Ang history po nito nagsimula pa nung 1975 itong MMDA, no? If you will recall, Kong Joel, nagsimula bilang Metropolitan Manila Commission, tama po ba? Tama po. Opo. So, MMC. Yes, opo, MMC. Pinangunahan ito ng dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Ano po? Ano yung pagkakaiba po, Kong Joel, noong yung original concept nitong Metropolitan Manila Commission at ang ngayon ay tinatawag Signal? na MMDA? Opo. Hina po ba signal, Kong Joel? Ayun. Medyo. Mukhang sa signal natin yan. Sasagutin ko na. Tatry Kong natin Joel. siguro baka better tawagan si Kong Joel. Teka. One last Oo. try. Kong Joel, can you hear us? Ayan. Ako. Kasali ba sa MMDA ang... DICT dapat yan. Tama. Communications and Technology ang ating kailangan I see. kalampagin. Oo, di ba? At para naman umayos-ayos yung mga connection natin. with dahil our naging Zoom historical interviews. trivia Oo. na rin lang tayo. Ang MMDA po ay tinatag noong 1995. Pero ang precursor nito, o nauna dito, yung konsepto na yon ay nagsimula noong 1975 pa or 51 years ago pa yan. Metropolitan Manila Commission ang tawag. Di parang maliit na version siya ng OCD, ganun? Hindi. Kung ano yung parang it's a grouping the Metro Manila LGUs and having one organization para to coordinate and synchronize yung mga pangangailangan, mga unique requirements ng Metro Manila. Oo, ayan. Nandito na nagbabalik na on Zoom si Kong Joel Chua. Hi Kong, pasensya na po, pumupugak ang aming internet. Problema sa ano. Oho. Pero kasi nga, ang isa pang problema kasi dyan, syempre limited din yung funding ng MMDA. Kaya ganyan, di ba? So, samantalang kung palalakasin natin siya, bibigyan talaga natin siya ng maayos na pondo para matugunan at makapag-focus dito, ay mareresolba nila. Pero syempre, kailangan magkaroon ng hindi lang short-term plan, pati long-term, at least 10-year plan. Ano ba talaga ang dapat na gawin dito? Lalong-lalo na sa mga flooding, 'di ba, sa basura at saka dito sa traffic. So ibig pong sabihin talagang ang budget lang ng MMDA ay yung 5% na nanggagaling sa cities and one town ng Metro Manila. Yun lang po talagang funding niya. Wala po. Meron pa rin naman sila na ibang share pero hindi siya ganun kalaki. So kung talagang gagawa ka ng ganyang ambitious project na ang pangkalahatan, talagang masasabi ko hindi talaga enough. Kasi could you imagine, buong buong Metro Manila. Kaya lang kasi, ang sa akin naman kasi Peter, kailangan ayusin natin ang Metro Manila kasi ito ang financial district ng ating bansa. So could you imagine, pag lumapag dito ang mga foreigner, paano tayo makakapag-attract ng mga foreign visitors? Paano tayo makakapag-attract ng mga foreign investors? Kung pagdating nila dito, isang tambak na basura nakikita nila. Kung nakikita nila, pagbagsak dito, traffic. Grabe yung traffic. 'Di ba? Pagka ganyan, medyo madi-discourage yung mga mamumuhunan.
So parang sa tingin niyo po ba, Kong Joel, parang hindi lang coordinating body itong magiging role ng MMDA, kundi parang streamlining na rin ng mga plano ng mga LGU para pare-pareho na tayo ng mga ginagawa on every district? Yes. Tama po kayo. At saka with that, yung mga LGU, kasi sabi ko nga, no, yung in fairness sa mga LGU, kawawa rin sila eh. Yung 5% na ibibigay din nila dito sa MMDA na share, malaking bagay na rin sa kanila yan dahil nagme-maintain yan ng mga ospital eh. Di ba? Nagme-maintain ng kagaya sa amin sa City of Manila, 7 ospital na bine-maintain namin. Tapos may mga daycare center kami, may mga health center. Could you imagine yung nagbabayad ka pa ng mga kuryente, nagbabayad ka pa ng tubig? Malaking bagay yun. 5% is 5%. Maraming gamot na mabibili yun. Marami ng mga vaccine, mga kung ano-ano pang goods ang pwede namin maibigay doon. So, at least makakatulong din tayo sa mga LGU. Plus, mababawasan na rin yung kanilang mga problema. Ngayon, babalik na naman tayo dun sa the mysterious master plan. Ng flood control. Oo, iba-iba yan Meron ba talagang master plan, Kong Joel? And then, why couldn't we, ewan ko kung too late, too little, too late ito, pero kagaya po sa Tokyo, di po ba, meron silang mga cistern, giant cistern na tinatawag, underground water reservoir. Yun ba, talagang ano lang yun, hanggang sa managinip na lang tayo, Kong Joel? Well, ako hindi naman kasi ako eksperto pagdating diyan, no? Kaya nga sabi ko talagang we need somebody na magfo-focus dito. At saka siguro kailangan tingnan din natin kung sino yung magiging dapat mamamahala dito. It should be the board. Pero yung mga board na yun, kailangan they should be somebody na may mga kaalaman talaga pagdating sa mga ganitong klaseng sistema. Alam mo, hindi naman masama no, na tayo ay makipag-tie up sa ibang mga bansa na makakatulong sa atin. Baka siguro it's high time na i-explore na rin natin yung ganitong mga pamamaraan. Nang sa ganun, ang makikinabang naman yung ating mga kababayan. Unang-una, pag naibsan yung traffic, alam mo, pag isa sa mga nadi-discourage sa kanila, no? Kasi sa ibang bansa, yung mga negosyante doon, sakay lang sila ng tren eh. Sa isang araw, marami silang meeting na atenan. Yeah. Marami silang natatapos. Pero dito, dahil nga sa tindi ng traffic natin dito, minsan sa traffic pa lang, pagdating mo sa meeting, pagod na raw sila eh. Opo. Kinakabahan tuloy ako sa subway natin. Kailan ka pa kaya Baka matatapos? submerged. Oo. Opo. Kong Joel, maraming salamat po. It's a very good exercise in thinking and pushing the envelope further kasi nga po sa tindi ng nangyari sa atin in the past 10 or 12 days, kailangan talaga pag-isipan ng maraming bagay. Kasama na rin po ang MMDA. Thank you, Kong Joel. Thank you, Kong Joel. Good morning po. Mabuhay po kayo. Opo, ingat po. Ang ating Manila 3rd District Representative, member ng Committee on Metro Manila Development, chairperson ng Committee on Good Government and Public Accountability, at miyembro ng House Representatives, ano yung tawag natin doon? Prosecution Panel.